Good day, class. So, pag-aaralan natin now is all about financial market. Ito yung pinakaunang topic natin sa financial management. Very important na maintindihan natin kung ano-ano yung mga klase ng financial market, ano yung purpose nila. So, let's start first with the common types of financial markets. Una po dyan yung tinatawag nating capital markets. Meron po tayong dalawang klase ng capital markets. Yung isa is naka-focus sa debt instrument. Yung isa naman po naka-focus sa equity instrument. Dito sa capital market, makakabili ka ng tinatawag nating debt instrument and equity instrument. When you say debt instrument, yun po ay isang klase ng financial instrument na related sa utang. Isang financial investment na related sa utang. Do'n po nagkakaroon ng bilihan ng investment na may kinalaman sa utang, okey? So, 'pag sinabi namang, equity instrument, 'yun naman po yung investment na may kinalaman sa ownership. For example, bilihan ng mga shares ng stocks, okey? Capital markets po 'yun. So, ang capital markets, ang concern natin diyan, dahil ang binibili mo debt instrument or equity instrument, madalas ang maturity po niyan 1 year above, okey? So, siyempre magpapautang ka na lang rin 'pag sinabing investment pangmatagalan. So, ang expected more than 1 year 'pag nag-invest ka diyan sa capital markets, okey po. Next, derivatives. Yung derivatives market po, dito po, bibili yung company ng isang kontrata at yung kontrata na yun yung magsisilbi niyang safe haven, okey? Ginagamit po kasi 'tong derivative markets para ma-manage yung risk na tine-take ng isang company. For example po ganito, ako po ay isang company, tapos nanghiram po ako ng pera sa isang private sector, sa isang financial institution. Ngayon, sobrang volatile po ng interest rates. Siyempre para ma-handle ko yung risk ng pabago-bagong interest rates, kukuha po ako ng isang contract na tatawagin nating derivative contract na mabibili dito sa derivative markets. Yung derivative contract po na yun, meron pong, other party na magha-handle din, okey? Yung third party po na yun, ang concern po niya kaya po siya a-agree na pumasok sa kontrata is puwede po siyang mag-benefit dun siyempre. Hindi naman siya papasok sa isang kontrata na walang benefit siyang mare-receive, okey? Paano po siya magkakaroon ng benefit na mare-receive? For example, humiram na po ako sa isang bangko, pabago-bago nga po yung interest. So, siyempre nanganganib yung aking pera. Paano kapag biglang pumalo yung interest na sobrang taas? Ngayon, iniiwasan ko pong mangyari yun. Kukuha ako ng other party, siya ang sasalo ng kung sakaling pumalo ng sobrang taas yung interest na kailangan kong bayaran, yung other party po yung magbabayad. Siya po ang sasalo ng risk. Ano naman po yung magiging benefit sa part niya? Kung saka-sakaling sobrang baba naman po ng interest rate, kailangan ko pong bayaran kung ano yung normal na napagkasunduan doon sa interest rate. Let's say, ang interest rate po 8%. Yun po ang napagkasunduan namin ni bangko. Ngayon biglang bumagsak ng 2% yung interest rate na kailangan kong bayaran. Eh, pumasok rin ako sa isang kontrata na merong third party involved. Ngayon, bumaba ng 6%. Ang kailangan ko pa rin pong bayaran 8%. Yung 6% po na nawawala or ibinaba is babayaran ko po doon sa third party. Yun po yung magiging benefit niya.
Parang kahit anong mangyari, 8% po ang kailangan kong bayaran, okey? Ang magbabago lang kung magkano po yung mare-receive nung, third party. For example, ang dapat kong babayaran talaga 8%, eh, biglang pumalo ang interest rate ng 15%. Ngayon yung 7% sasaluhin po yun ng third party, yun yung risk sa part niya. Sa part ko po, 8% pa rin po ang babayaran ko kay bangko. Bale yung kulang ng 7%, yung third party ang magbabayad nun sa bangko. Pero kung saka-sakali na mas mababa sa 8% ang naging interest that time, ang interest rate, 8% pa rin po ang kailangan kong bayaran. Yung ibinaba ng interest rate, ayun po yung, parte na makukuha nung tao or ng another party na kausap ko dun sa isang kontrata, okey? Ganun po siya nagwo-work. Parang kahit anong mangyari magiging fix yung interest rate na babayaran ko. Kasi merong third party na magha-handle ng changes ng interest rates. Okey po. Next, forex markets. When you say forex markets, nandito yung mga foreign currency. Nandito yung palitan ng mga, ah, pera, ng mga dolyar, euro, okey, ng iba't ibang foreign currency. Tine-take advantage po yung, changes sa palitan. Siyempre, for example, meron kang kamag-anak sa abroad. Ngayon, nakita niya na mahina ang peso ngayon. Mas malakas ang currency nila dun sa lugar nila compare sa peso. Ngayon, yung, kamag-anak mo na nandun sa abroad, ite-take advantage niya po yung time na malakas yung currency nila laban sa peso, para mas malaki yung kanilang makuha. Let's say, kung dati ang $1 nung, $1 ang katumbas niya sa peso is ₱50. Ngayon humina po ang peso. Let's say ang dolyar naging ₱58 na po ang katumbas ng kada isang dolyar. So ite-take advantage po yun ng mga, kamag-anak mo or ng ibang tao na nasa abroad, okey, yung mga OFW, gano'n po. Then tayo rin naman kung sakaling kahit nandito tayo sa Pilipinas, puwede po tayong mag-invest diyaan sa forex markets. Meaning, ah, kung saka-sakali na tayo naman yung bibili ng dolyar nila sa ibang bansa, tayo yung bibili. Sa panahon na mababa yung dolyar, bibilihin natin yun, okey? Sa panahon na mababa yung dolyar. Gano'n po natin ite-take advantage yun 'pag nandito tayo sa Pilipinas. Makikipagpalit tayo from peso to dollar from the time na mababa ang presyo ng dolyar, kahit nandito lang tayo sa Pilipinas. Meron po tayong mga, financial institution na, pumapayag na makipagpalit ka ng pera, okey? Yung, for example, merong isang, what do you call this? Foreign currency exchange store. Dun ka makikipagpalit ng pera. Meron kang ₱100,000, eh, mababa yung value ng dolyar. Let's say ₱50 ulit ang katumbas ng kada isang dolyar. Ite-take advantage mo yon kahit nandito ka sa Pilipinas. Ang gagawin mo, maghihintay ka ulit kung kailan tataas ang value ng dolyar laban sa piso. Tsaka mo iko-convert ulit yung pera mo, okey? Gano'n lang po 'yun, tine-take advantage mo yung changes
doon sa presyo. And hihintayin mo yung right time bago mo siya ipalit or gawin yung changes na yon or pakikipag-exchange. Okay? Next, commodities market. Commodities market po, nandito po yung ating mga basic commodities, mga primary materials na ginagamit. Let's say, gasolina, ayan. Yung mga bilihan ng gasoline, yung kanilang every barrel ng gasoline binibili natin, okay? Diyan po natin binibili 'yun sa commodities market. Basta mga prime commodity po, dito natin binibili. Let's say mga soft commodity, mga pagkain, 'yan, commodity pa rin 'yun, ready to consume. 'Yun po yung ibig sabihin ng mga commodity. Okay, meron din tayong tinatawag na hard commodity, yung mga ginto, silver, ayan. Yung mga yun po, ready to consume po yun, pero not necessarily mean na kakainin para ma-consume. Which means na ibig sabihin ng consume na sinasabi ko para sa mga ginto, silver, is to transact. Okay, kung may papasukin kang transaction, pwede mo yun i-consume, pwede mong gastusin yun, pwede mong ipampalit yun, yung commodity na yun. Hard commodity po yun, yung ginto, silver, copper, and etc. Okay? Next, insurance market. Insurance market, pabilang po dito or kabilang dito yung, for example, life insurance mo, health insurance, property insurance mo. Saan mo ba binibili yon? Yung mga yon, yung mga insurance na yon. Okay, kung life insurance yan, we have ProLife UK, Sun Life, AXA, and marami pa pong insurance company. Okay? Bakit po tayo kumukuha ng insurance? For us to manage the risk na probable or possible dumating sa atin. Okay? Hindi lang natin matukoy kung kailan darating. Pero for preparedness or for our preparation bago yun dumating, kumukuha na po tayo ng insurance. For example, meron kang kotse. Siyempre, ayaw mong magasgasan yung kotse mo. Gagawin mo ngayon, kukuha ka ng property insurance. Kukuha ka ng insurance na related sa property. Para kung sakaling may mangyari doon sa kotse mo, hindi ka mahihirapan na ipagawa ulit yun kasi merong insurance na nasasalo. Okay? Ganun po. Next, cryptocurrency market. Cryptocurrency market, nandyan yung mga tinatawag nating Bitcoin, Ethereum, Solana, at iba-iba pa pong cryptocurrency market. They are digital currency rin po. Ang pinagkaiba lang niyan, cryptocurrency po ay decentralized market. Hindi po yan katulad ng bangko na centralized market. When you say centralized market, most commonly lahat ng major transactions when it comes to our financial, dumadaan po usually sa bangko. Okay? And hinahandle and nire-regulate yun ng government. Pag decentralized digital platform po, katulad ng cryptocurrency, wala pong regulation or walang regulatory body ang nag-handle niyan. Hindi yan sakop ng government. Okay? Hindi po necessarily mean na lahat ng transaction natin mayroong isang financial institution na mag-handle niyan. Hindi na po yan daraan sa bangko. Decentralized na po yan. Hindi na po yan kailangan tignan pa ng government. Hindi na po nila sakop yan. Okay? Pag sinabing decentralized, pwede mong kontrolin yung pera mo rin anytime nang walang limit. Kasi for example, ganito, mag-in and out ka ng 1 billion, ililipat mo sa isang wallet, electronic wallet mo.
walang pipigil sa'yo na batas na nagsasabing ito yung limit lang ng pag-transfer ng amount. Okay? Kasi nga decentralized. Wala pong nagre-regulate niyan na ibang sector, especially yung government. Hindi niya po yan mare-regulate. Pero kung centralized po ang isang digital currency platform, meron pong power ang government diyan or ang iba pang regulatory bodies. Okay? Kasi daraan po yan ng bangko eh. So usually kasi ang mga bangko natin, centralized sila kasi ang government natin handle sila. Okay? And kayang pigilan ang paglabas-pasok ng pera mo, pwedeng limitahan kapag centralized. Unlike kapag decentralized, ikaw ang may control ng pera mo. Gaano kalaki man ang transaction mo, kailan mo man ilalabas, walang masyadong limitation dahil decentralized. Okay? Next, real estate markets. Real estate markets, nandito po yung ating mga investment sa na may kinalaman sa real estate. Okay? For example, meron kang isang company na pinag-investan, bumili ka ng shares nun, ng stocks nun. Pero yung company na yon, ang main operation is related sa real estate. Yung company na yon may ari yun ng maraming subdivision. Okay, maraming real estate infrastructure katulad ng mga mall, mga commercial infrastructure, yan, mga industrial infrastructure, real estate markets po yun. Pag nag-invest ka sa mga company na merong kinalaman sa investment ng mga real estate, katulad ng land, building, okay, yun po yun. So, tapos na tayo dito sa common types, yung overview niya ng common types ng financial markets. So, let's proceed naman po sa core function ng mga financial markets. Bakit ba sila nag-e-exist? Ano bang purpose nila? Siyempre, yung mga financial markets, nandyan yan just to help us to solve our main problems sa economy natin. Ano ba ang main problems natin sa economy natin? Siyempre, nandyan yung kakulangan sa supply ng pondo. So, yung mga financial market, nandyan sila to give you uh, enough fund para makover yung necessary expenses kung meron ka mang expenses na hindi mo kaya i-cover from your own money. Okay? Then, itong mga financial markets din, syempre, tinutulungan ka nilang i-invest yung pera mo. Then, in exchange, magkakaroon ka ng return or income in a form of pwedeng interest or dividends. Okay? Ano pa yung mga sinusolve nila? Siyempre, kung ayun nga, for example, hindi ka sigurado sa magiging budget mo. For example, pwedeng kapusin ka ng pera. Pwede kang lumapit sa kanila. Parang naulit lang rin yung kanina na explanation. Okay? Basta at the end of the day, itong mga financial markets na to, ang concern nito, paano paano sila kikita sa pagtulong nila sa pagpondo doon sa pangangailangan mo. Okay? Okay, dito sa may liquidity part, explain muna natin yung ibang terminology para hindi nakakalito. When you say liquidity, ito yung sinusukat dito yung kakayahan ng company makapagbayad ng mga short-term obligation niya. Okay, gaano ba kabilis mabenta yung isang asset niya para maipambayad niya agad ng mga short-term obligation niya. Okay, ganun po yung liquidity. Kaya ba ng company na makabayad agad? Next, price discovery or merong fluctuation sa prices, hindi mo sigurado kung ano yung kalalabasan ng presyo. Okay, unpredictable kasi yung prices sa market. Okay, ganun po yung ibig sabihin ng price discovery. Capital allocation. Um,
Ano po ibig sabihin niyan? For example, kailangan mo ng pondo next year. Gaano kalaking portion yung hihiramin mo galing sa labas doon sa kailangan mo next year na pondo? Gano'n po. Importante yung period kung kailan mo po ilalaan yung pondo na yon, kailan mo hihiramin, yun po. Capital allocation po yun. Puwedeng yung capital allocation din saan mo ilalaan yung pera na nahiram mo or meron ka or na-generate mo, saan mo po yun ilalaan, saan mo i-a-allocate, okey? So, isa-isahin po natin yung ibang financial markets, i-di-discuss natin siya. Una yung capital markets, yan ay mga long-term financial instrument. Gaya nga ng sabi ko po kanina, yung capital markets, pasok diyan yung debt instrument and equity instrument. Usually, kapag nag-invest ka sa mga gano'n, long-term yun. Okay? Long-term investment po yun. Long-term financial instrument po yun. Yung equity instrument, syempre, normally pag owner ka, pang long-term yung vision mo. So, long-term yung investment mo. Ano pa? Yung debt instrument, usually, kapag kumuha ka ng investment or nagpautang ka, concern mo dyan, the more na mas mahaba yung panahon para pautangin mo yung isang tao, inaasahan mo na mas malaki yung magiging overall na kita or interest mo. Kaya madalas long term po 'yan. Mas pinipili ng nagpapautang na mas tumatagal yung utang sa kanya ng isang tao. Kasi sa kabuuan or in totality, malaki ang malaki ang mapapakinabangan ng nagpapautang kapag mas matagal ang duration ng utang ng ibang tao sa kanya, okey? Gano'n po 'yun. So, money markets, short-term financial instrument naman po itong mga money markets na 'to, okey? Short term, 'pag sinabing short term, hindi na po 'yan lalagpas ng 5 years. Short term po 'yan. Then next, derivatives market, puwedeng long term, puwedeng short term. Depende po kung gaano katagal mo gusto pumasok sa isang kontrata na merong ibang tao na sasalo ng risk and reward nun, okey? Depende po sa'yo or depende sa company, okey? I-compare naman po natin yung risk and return ng bawat financial markets. Una po sa capital markets, mababa ang liquidity, high risk po 'yan. Kasi nga long-term investment mo po 'yan, meaning matagal matatali ang pera mo doon sa investment. Meaning hindi mo agad mako-convert yung pera mo into cash kasi matagal na nakatali yung investment mo doon, long term, eh. Meaning wala kang pambayad agad. Hindi mo mababalik agad ng buo kasi matagal nakatali yung pera mo doon sa investment. Pero ang kapalit naman nun, high return, okey? Dahil matagal nakatali yung pera mo doon sa investment, siyempre mas matagal kang kikita. Mas malaki ang magiging kabuuang kikitain mo, kaya high return. Okey po? Ayan. Next, money markets, mabilis ka ngang makakabayad kasi short-term financial instrument lang puwede mong mabenta agad yung investment mo. Mabilis kang makakabayad, mababa lang yung risk na ma-delay ka sa pagbayad. Pero siyempre konti lang yung puwede mong kitain, okey? Kasi shorter lang yung maturity or saglit mo lang siya papakinabangan yung investment na yun. Kaya in totality mababa lang yung kanyang return, okey, o yung kanyang benefit na ibibigay sa'yo.
Okay po. Next, derivatives market. Yung risk and return po niya nakadepende po sa magiging value ng underlying asset. Ano po ba yung underlying asset na yun? For example, um, yung interest rate or ganito, yung value po ng machine na binili mo, yun na lang. Yung value ng machine na binili mo, pwede tumaas baba yung value nun. Okay? Depende sa market. Ngayon, ayaw mong bumagsak sana yung value ng machine na binili mo. Pag bumagsak yung value nun, gusto mo ma-recover mo pa rin yung amount. Then, papasok ka sa isang kontrata. Yun na po yung tinatawag nating derivative contract. Yung underlying asset po doon, yung machine. Yung derivative contract, partner niya po tong underlying asset na to. Okay? For example, doon sa derivative contract, kung sakaling bumagsak yung presyo ng machine, merong other party doon sa kontrata na magbibigay sa'yo nung amount na nawala or ibinaba ng value ng machine mo. For example, 1,000,000 yung machine mo, bumagsak ng 500,000 yung value. Yung 500,000 na pagbaba, yun po yung ah, ibibigay sa'yo ng other party. Kung sakaling ganun po yung value ng machine mo after hanggang sa katapusan ng mismong kontrata nyo. Yun po ibibigay sa'yo, yung 500,000 na final na ibinaba ng mismong machine mo. Paano naman kung mas mataas yung naging value ng machine mo compared doon sa 1,000,000 na gusto mong yun lang yung maging value niya? Kumbaga hindi puwede, parang okey na sa'yo 'wag tumaas, 'wag lang bumaba, okey? Parang mangyayari niyan, kung tumaas yung value ng machine mo, yung itinaas na amount, compared doon sa gusto mo lang na amount, let's say tumaas ng 1,500,000 yung value ng machine mo. Eh, gusto mo dapat ang value ng machine mo 1,000,000. Okey ka na dun, wala ka ng pakialam sa pagtaas. Yung 500,000 kailangan mo po yung bayaran doon sa other party na kasama mo sa derivative contract. Kung sakali na 1,500,000 po ang maging amount ng value ng machine mo, hanggang sa matapos yung kontrata, okey? Uulitin ko po, yung derivative contract, kapartner niya po itong underlying asset. Kasi itong underlying asset na 'to, diyan naka-base yung magiging value ng derivative contract. Okay, yun po yung machine, yung underlying asset. Kung tumaas baba yung value nun, nakadepende yung magiging value ng derivative contract. Para saan yung derivative contract? Para ma-handle yung risk ng pagbaba ng value. For example, sobrang conservative ka talaga, gusto mo 1,000,000 pa rin talaga ang halaga ng machine mo. Ayaw mo talaga bumagsak. So, ang gagawin mo po, kukuha ka ng derivative contract para may ibang party na sasalo kung sakaling bumagsak ang value ng machine mo. Pero kung sakaling tumaas, magbabayad ka doon sa other party. Okay? Kung sakaling mas mataas doon sa gusto mong value ng machine mo. Okay? Ganun po siya nag-work. Next, purpose of studying financial markets. We have here financial markets and institution involve huge flow of funds. Siyempre, kapag tungkol sa pera, kailangan pinag-aaralan yan. Yung maliit na amount nga pinag-aaralan, ano pa kaya yung sobrang laking amount? Okay? Yung mga financial markets natin or financial institution natin, they handle large amount of money. Okay? And hindi po basta-basta na-handle ng ganong kadali
yung ganong kalaking pera. Let's say trillion or billion, kahit billion lang. Billion lang, malaki yun, okay? Let's say billion, mahirap po yun i-handle. Okay? So, kailangan alam mo yung pasikot-sikot or galaw ng pera, depende pa sa kung anong nature ng financial institution. Kasi iba-iba yan ang galaw, depende sa kung anong klaseng financial institution yan. Okay? Or financial market. Gaya po kanina, di ba, marami tayong financial market or financial institution. Depende po sa galaw ng financial market kung paano mo ipe-predict yung pera, paano mo i-handle yung pera. And for example, insurance market yan. Siyempre, malaki-laking amount yung involved niyan. Ang laki ng involved na pera pag usapang insurance. Dapat meron kang reasonable knowledge doon sa paano hinahandle ng mga insurance company yung kanilang pondo. Okay? Bakit pumapayag yung insurance company na 2 million yung ibibigay nila kapag bigla kang namatay kahit na 100,000 lang naman yung nahulog mo that time? Okay? Bakit po sila pumapayag na gano'n? And saan po sila kumukuha ng pera or ng pondo? Kung meron kang reasonable knowledge sa financial market, specifically sa insurance market, masasagot mo po yun. Okay? So, yun po yung purpose ng pag-aaral natin ng financial market. Kasi malaking amount ang mga involved sa mga financial market na yan. And sa laki ng amount na yan, maraming transaction or pasikot-sikot ng negosyo ang kailangan mong mapag-aralan. Okay po? Next. Transfer of fund from people having excess into people having shortage. So, isa po sa mga way kung paano gumalaw yung mga financial market. They manage the fund from other people na meron silang excess fund. Then, yung excess fund na marireceive ng financial market, ayun yung papaikutin nila para matustusan yung pangangailangan ng mga kapos na individual or sector. Okay, yung mga kinulang sa pondo. Let's say for example, may spare money ka, meron kang sobrang pera. Itinabi mo sa bangko, yung bangko financial market po 'yun. Okay, financial institution po 'yun. Ngayon, ang gagawin ni bank, ipapahiram niya po muna yung pera mo sa ibang tao na manghihiram sa kanya. Okay? Magpapahiram po si bangko gamit yung pera mo na itinabi sa kanya. Ngayon, 'pag pinahiram niya po yun sa ibang tao, siyempre sisingilin niya rin yan na interes. And yung siningil niya po na interes diyan, magkakaroon ka po ng parte diyan kasi yung pera mo tinabi mo sa bangko and si bangko ginamit niya yung pera mo. So, hiniram ni bangko yung pera mo. Okay? Kaya bibigyan ka rin po niya ng parte doon sa makukuha niyang interes doon sa pinahiram niya. Okay po? Ganun po siya nagwo-work. Kumbaga, may sobra kang pera, then si bangko, i-utilize niya yung sobra mong pera. Siya nang bahala kung ano paglalaanan nun para makapag-generate pa ng income or profit. Okay? Then magkakaroon ka po ng parte doon. Kaya kung mapapansin niyo po doon sa mga savings account niyo, meron pa rin pong at least interest na binibigay kahit na sobrang liit lang. Kasi in reality, inihiram ni bangko yung pera mo kasi ginagamit niya rin yun sa ibang investment. Pinapahiram niya rin yun. Okay po? Ganun. Next, effect on personal wealth, behavior of business, consumer, and cyclical performance. So, yung financial market po, syempre malaking negosyo yan. Ngayon, ano po yung effect niyan sa personal mo na yaman? Ayan, dito muna tayo sa personal wealth. Ano yung magiging effect ng financial market? Tutulungan ka ng financial market na mag-grow pa yung yung pera mo or yung yaman na meron ka.
Hindi po kasi puwedeng ma-stock lang yung pera mo. Kapag na-stock yung pera mo siyempre hindi yan magge-generate ng income or profit. Kaya mas mabuti po na nailagay yan sa financial market and then yung financial market yung mag-iisip ng way paano pa magge-generate yung, ah, personal mo na yaman, okey? Oo nga, for example, nagtabi ka ng pera sa bangko and yung bangko financial institution yun, financial market yun. Ngayon, bibigyan ka ni bangko ng 0.01, for example, na interest rate savings dun sa savings account mo. Okey na ba yun? Para lang masabing mayroong, increase sa wealth mo. Tandaan mo po ang inflation rate sa Pilipinas nasa 2 to 4% nung last na mga panahon, yung average na inflation rate. Tapos bibigyan ka ng, 1% or 0.01 ni bangko na interest rate or interest income sa savings mo. Is that enough to cover the inflation rate? 'Di ba hindi? So, siyempre kailangan kung magtatabi ka or mag-iimbest ka ng pera doon sa mga financial market na kayang magbigay ng, enough return or balik or benefit sa'yo na higit pa sa interest rate na nare-receive natin taon-taon, okey? Or higit pa sa inflation rate na dinaranas natin taon-taon, okey po? Next, approach in studying financial markets and institution. Siyempre bago ka po pumasok sa isang financial market or financial institution, bago ka po mag-invest diyan, bago mo po ilagay yung pera mo diyan, you should always understand dapat muna kung ano yung pinapasok mo. For example, naghulog ka na ng pera sa insurance, then hindi mo binasa ng maigi yung kontrata, non-refundable pala yung hulog mo. Ngayon, nag-e-expect ka na kapag ayaw mo na gusto mo may maibalik sa'yo. Eh, kaso nga hindi mo binasa yung kontrata, hindi mo naintindihan masyado yung sinasabi dun. Na kapag nahulog mo na sa insurance, wala ng balikan unless merong mangyari sa'yo. So, ang gagawin mo, kapag hindi pumayag si insurance company na ibalik yung pera mo, yung iba dadayain nila yung for example, dadayain nila yung pagkakasakit nila, yung pagkamatay nila, ganun po yung ginagawa. Pero ang pinakaugat nun kaya nila ginawa yun kasi hindi nila naintindihan yung pinapasok nila. Di muna nila binasa maigi yung kontrata, di muna sila nag-background checking na ano nangyayari ba sa industry, ano na ba yung past history doon sa financial market na yun. Hindi sila na tumitingin ng mga review, okay? Kailangan maintindihan po muna yung pasikot-sikot, yung proseso ng, na ginagawa ng mga financial markets or institution bago po pasukin. For example, yung mga credit card. Ayan, tumanggap ka ng credit card sa bangko, hindi mo alam meron palang annual fee. Basta alam mo lang may credit card, papairamin ka nila, hindi mo naisip na merong annual fee. Puwede ka mabaon sa annual fee or puwedeng, mag-suffer ka pa lalo. Imbes na nakatulong sa'yo, hindi po siya makakatulong. For example, wala ka namang pinaggamitan na pera that year. Tapos meron yung annual fee. Regardless kung ginamit mo o hindi, sisingilin ka ng annual fee, okey? Para ma-remain effective yung iyong credit line nung credit card mo, gano'n po siya. So, good for you kung sakali na ginagamit mo yung credit card kahit na
kahit na mayroong annual fee kung mas madalas mo naman ginagamit. Ang concern natin diyan kung hindi mo ginagamit, okey? Ngayon, ano pa yung ibang effect niyan? For example, lagi kang kaskas ng credit card mo. Hindi mo alam, meron niyang, effective interest rate or meron niyang interest rate na nagko-compound. Parang iniisip mo lang kung ano lang yung kinaskas mo na amount, yun lang yung kailangan mong bayaran. Hindi mo na naisip yung interest rate na mag-a-apply dun. Kung sakaling ma-delay ka or hindi mo agad mabayaran yun. Good for you kung mabayaran mo on time. Pwede kang magkaskas ng magkaskas kung talagang may pambayad ka, may sapat kang source of income. Kasi nababayaran mo rin naman on time. Eh, paano kung hindi mo nababayaran on time? Ang nasa isip mo lang, kung ano lang yung kinaskas mo, yun lang babayaran mo. Eh, hindi mo nga nabayaran on time. Expected na dapat meron yung penalty or interest. Ngayon, ikaw, hindi mo naisip yun kasi nga hindi mo naiintindihan yung pasikot-sikot ng credit card, yung effect nun kapag lagi mo ginagamit yun, pag na-delay ka ng bayad, okay? Kaya very important po na maintindihan muna bago pasukin yung isang investment na related sa financial market or financial institution. Okay? Next, evaluate. Titignan mo po, imo-monitor mo muna. Yung for example, nung gumamit ka ng credit card, nag-penalty ka, hindi mo nabayaran agad. Then, nung time na ise-settle mo na yung penalty tsaka yung, ginamit mo na pera, ano naging effect niya sa record mo? Bumaba ba yung credit score mo? Siyempre bababa yun, we assume bababa credit score mo. Kasi affected yung reliability mo sa pagbabayad, okey? So, dapat alam mo rin or binabantayan mo rin yung consequence ng, um, mga ginawa mo doon sa pag-invest mo sa financial market. Hindi lang basta nagbayad ka and hindi mo napapansinin yung nangyari ulit kasi bayad ka na. Hindi po gano'n. Kumbaga, kung merong naging disadvantage sa part mo nung nung napabayaan mo yung obligation mo, dapat, ah, i-assess mo siya, evaluate mo siya, okey? Saan ka ba nagkamali? Kailan ka ba natawag na delay sa payment? Kailan ba tumakbo yung interest rate? From the time ba na nagkaskas ka or from the time na nagka-delay ka? Okay? Alamin mo po bakit ka rin nagbabayad. Hindi lang porket alam mo na merong interest, nagka-penalty ka, may na-breach ka na terms and condition. Hindi po gano'n. Tignan mo rin kung kailan tumakbo yung, interest bago mo siya bayaran or yung penalty bago mo siya bayaran, okey? Then sa financial market kung nag-i-invest ka po diyan, dapat medyo futuristic yung paningin mo diyan, okey? Dapat medyo nag-iisip ka na kung ano yung 'yan predicting po, kung ano yung, mangyayari sa future, ano yung paggagamitan mo ng pera once na ma-reach mo yung goal mo sa future. Okay, pine-predict mo na kung sakaling ganito yung interest rate or dividend rate 'pag nag-invest ka dito, magkano na yung magiging amount niyan after 10 years, okay? Gano'n po, medyo futuristic ka sa part na yon. Ano pa, let's say, eto bang pag-iinvestan mo na bangko kaya niya pa kayang tumagal ng higit pa sa 20 years, mamaya naba-bankrupt na yung bangko na yun, okey? Alamin mo po yung, current situation ng bangko and yung mga past history, yung history niya. Then, gamit po yung data na makukuha mo from its current situation and also yung mga historical information po ng bangko,
made-determine mo po kung gaano pa katagal yung itatagal ng bangko or kung normal lang ba sa kanya na gano'n yung, situation niya. Kasi kung normal lang yun at kaya niya normal lang yun, 'di malabo na niya yung gano'ng, setup, okey? Kung sakali naman na unusual sa bangko na gano'n na lang kababa yung level ng kanilang assets, puwede mo pong ma-predict after 10 years, after 20 years, kung kaya pa ba talaga ni bangko mag-sustain, okey? Gano'n po. Then siyempre si bangko, ah, hindi naman po 'yan agad-agad maba-bankrupt. Bihira lang po ang bangko na naba-bankrupt. Kasi most commonly maraming Pinoy ang nagtatabi ng pera sa bangko. So si bangko papaikutin at papaikutin niya lang rin po 'yun hanggang sa mabayaran niya yung kanyang, mga obligasyones, okey? Pero hindi ko naman po sinasabi na walang bangko na hindi naba-bankrupt. Posible pa rin po 'yun, pero mababa po ang chance na may ma-bankrupt na bangko. Kung saka-sakali naman na maganda ang performance ng bangko, protected po maigi ang iyong pera na naitabi do'n, okey? Then kung mag-i-invest ka do'n sa bangko na 'yun, mas madali mong mape-predict kung magkano po yung kalalabasan ng investment mo. For example, kumuha ka ng, time deposit doon sa bangko, okey, tinabi mo yung pera mo, kumuha ka ng certificate of time deposit. Ngayon, nakita mo stable yung bangko, stable na 10% per annum yung binibigay, per year yung binibigay. Ngayon, madali mong malalaman na magkano yung kalalabasan ng investment mo after 5 years. Kasi stable yung financial market na pinaglagyan mo. Alam mo na, for example, every year 10% talaga yung kaya niyang ibigay na interest doon sa investment mo. Eh di, madali ma-predict kung ano yung kalalabasan after 5 years kasi stable yung financial market or financial institution na pinasok mo. Okay? Next, other consideration in financial management. Ngayon, sa financial management po kasi ang ibang consideration pa natin diyan, meron tayong tinatawag na asset prices consideration. Ngayon, hindi naman po kasi laging same ang value ng bawat ari-arian mo or assets mo. You have to revalue those assets. Okay? Kung sakaling medyo malabo na ganito yung presyo niya, pa-appraise mo na 'yan. Para kung saka-sakaling ibebenta mo 'yan, alam mo kung magkano talaga puwede siya ibenta ng hindi ka malulugi, okey? That's one way of handling financial assets, okey? Or kung hindi naman po yung financial assets, um, tangible assets katulad ng mga PPE mo, machine, building, land, ayan. Pa-appraise mo po 'yan kasi usually wala naman po talagang exact, determinable amount 'yan. Ginagawa nire-revalue po 'yan. Iba ang value niyan nung nakaraang taon, iba yung value niyan ngayong taon. Pero kung hindi naman gano'n ka-volatile yung prices para dun sa mga ari-arian na yun, 'wag mo na yun ipa-revalue taon-taon. Okey na kahit 3 to 5 years. Ngayon, financial management. Yung mga ari-arian mo naman na pinansiyal, kailangan ba yun i-revalue? Most commonly kasi hindi na. Meron na kasi yung determinable amount, which means regardless kung bumaba yung purchasing power nung ganong, amount doon sa document na yun or financial instrument mo, ang mangyayari po niyan,
kung ano pa rin yung nakalagay na amount doon sa dokumento, yun pa rin yung mare-receive mo dapat doon sa financial asset mo, okey, sa investment mo. For example, nag-invest ka sa bangko, certificate of time deposit, nagtabi ka ng pera kapalit ng interest. Ang mangyayari po niyan, dahil nakalagay na dun sa certificate of time deposit na ito yung magiging interest rate niyan at made-determine mo na yung amount kung magkano yung kalalabasan ng investment mo after 5 years, bakit mo pa ipapa-appraise, eh, made-determine naman na yung amount gamit po yung mismong document na meron ka, okey? Kaya 'pag mga financial assets, may mga kinalaman talaga directly sa pera, yun po yung madalas hindi na nire-revalue kasi nga meron ng document na nagso-support dun. Pero kung sakaling mga, um, lupa yan, building yan, machine yan, hindi naman po yun agad-agad matutukoy yung value, kung ano yung current value nun. Kung meron ka mang document na nagso-support ng value nun, baka historical value na yun, yung nakaraang value na yun. Lumipas na yung panahon, baka iba na yung value niyan ngayon kaya kailangan mo na ipa-appraise, okey? Gano'n po yung pinagkaiba kapag financial asset po yung tinitignan, yung presyo po ng financial asset at yung presyo ng non-financial asset, okey? Gano'n po. Next, structure of financial markets. Yung structure po ng financial markets, aalamin mo po kung, gaano kalaki or gaano na kalawak yung scope ng financial market, okey? Sino yung mga magkaka-alyansa diyan sa mga 'yan? Sino yung mga sister company sa mga financial market na 'yan, 'di ba? So, alamin mo po paano sila tumatakbo, sino yung mga kasabay nila, sino yung mga, for example, merong parent company na financial markets, then meron siyang mga subsidiary, yung mga anak niya, okey? Kung sakaling ma-bankrupt si subsidiary, alam mo dapat kung sinong parent niya, okey? Parent company niya, gano'n po. Para sa susunod, alam mo na kung sinong puwede mong iwasan. Ngayon 'pag alam mo na yung parent company, siyempre madali na lang matukoy kung sino yung mga sister or mga anak niya, yung mga subsidiary niya, okey? Na-bankrupt yung isang bangko na pinaglagyan mo ng pera mo. Ngayon, yung bangko na yun subsidiary lang pala, tapos meron yung parent company. Yung parent company na yun marami pang bangko na hawak, puro subsidiary rin. Kung kaya mong ma-determine kung sino yung parent company, madali na rin pong ma-determine kung sino yung kanyang mga subsidiary pa na iba. So, puwede mong maiwasan yun. Alamin mo yung structure, paano sila nabubuo or kanino sila mga connected na negosyo or other financial market pa, gano'n po. Next, bank management. For example, sa financial management, yung bank relation, dapat na mai-maintain mo 'yan. Dapat meron kang, contact sa bangko mo, meron kang, magandang credit standing rin sa bangko mo. Oo nga, may contact ka sa bangko, ang kaso pangit naman yung credit standing mo. Kahit pa sabihin mong may contact ka sa kanila, kung ayaw ka na nila pahiramin dahil lang pangit ng credit score mo, na credit standing mo sa kanila, wala rin, okey? Then siyempre kung okey naman yung credit standing mo sa kanila, i-utilize mo lagi yung resources mo, yung mga ganyang opportunity katulad ng bangko, i-utilize mo po 'yan. For example, binigyan ka ng, credit card, hindi ka naman basta mare-release ng credit card ng hindi nakikita na wala kang capacity to pay, okey? Yun nga lang kailangan mong i-manage yung pagkakaskas mo ng credit card.
Mamaya kasi sa sobrang tuwa mo pinagkatiwalaan ka ng bangko na nasa isip mo, na iniisip ng bangko meron ka namang kakayahang magbayad, ikaw ngayon 'to kaskas ka ng kaskas. Hindi po porket readily available yung resources, gagamitin mo lang ng gagamitin. Dapat yung paggagamitan mo po nung resources na yun, meron ding balik. For example, negosyo. Siyempre, kung sakaling mag-grow yung negosyo mo, yung kikitain mo dun, yung parte nun ipambabayad mo, okey po? Basta ang goal natin dito sa bank management, i-utilize mo po lahat ng resources mo, especially kapag connected diyan si bank or isa diyan si bangko, okey, ganun po. Next, equilibrium. Basic supply and demand analysis lang po ito. Meaning 'pag sinabi pong equilibrium sa accounting po ang katumbas po niyan, fair value. Saan po nag-meet yung demand and yung supply, saan po sila nag-meet, then sa intersection po nila yun po yung presyo na napagkasunduan nila. That's the fair value. That's the equilibrium, okey po. Madalas sa financial management inaalam kung saan ba puwedeng pinakapumalo yung pinakamataas na demand. Yun muna yung unang inaalam. Ngayon yung sunod na aalamin, hanggang saan lang ba yung kaya ng supply, okey? Kasi kahit na sobrang taas ng demand pero ito lang yung kaya ng supply, mababa masyado yung supply, ano pong mangyayari? 'Pag masyadong mababa yung supply, siyempre tataas yung price, okey? Konti na lang yung supply tapos mataas pa yung demand, eh, okey? Paano naman po kung masyadong mataas din yung supply, mas mataas pa dun sa demand? Ngayon, yung price niyan bababa kasi oversupply ka na, okey? Yung magiging fair value mo kung saan sila magme-meet, ano yung napagkasunduan nilang presyo, nag-oversupply ka kailangan mo bumaba ng presyo, yun yung pagkakasunduan natin, yun yung fair value, okey? Other term po equilibrium. Sa economics kasi equilibrium, sa accounting fair value po yan, okey? Next, trend analysis. Sa pagma-manage po ng pera, dapat alam mo yung historical background ng, ah, ng mga resources mo especially 'pag tungkol sa pera. Then siyempre for example naman mag-i-invest ka, alamin mo po yung history na for example na magpapautang ka. Saan ba nag-a-average yung interest rate? Kailangan, hindi na lalayo doon yung interest rate na icha-charge mo doon sa pinautang mo, okey? Kasi 'pag yan unrealistic yan, possible hindi na ulit humiram sa'yo yan. Paano kung yan yung major investment mo pagpapautang, 'di ba? So, dapat alam mo rin yung history or, kung saan nag-a-average yung interest rate. Hindi ka lang basta charge ng interest rate, okey? Alamin mo rin. Next, exchange rate. For example, every 5 years, tumataas yung dolyar laban sa peso. Mas lumalaki yung value ng dolyar compare sa peso. Kung alam mo yung history na every 5 years tumataas yung dolyar laban sa piso, ang gagawin mo 'pag malapit na ulit yung panlimang taon mula nung tumaas yung presyo nun ng dolyar compare sa piso, di kung malapit na tumaas yung presyo, siyempre bibili ka na ulit ng ano niyan, ng dollars niyan para 'pag nag-convert ka into peso ulit, meron kang kita, meron kang profit sa part mo, okey? Ang importante lang naman 'pag nagte-trend analysis, ano ba nangyari sa nakaraan para matukoy mo kung anong mangyayari sa susunod, okey? Ano ba yung unusual doon sa trend? Bakit biglang tumaas? Bakit biglang bumaba that time? Lahat po ng unusual na nangyayari sa trend dapat po tinitignan mo.
lahat ng unusual and material or significant yung masyadong tumaas, sobrang taas talaga na itinaas, tignan mo rin po. 'Pag masyadong mababa, sobrang bumaba ng husto, then unusual, tignan mo pa rin po, okay? Basta unusual sa paningin mo, titignan mo. Regardless kung nag-benefit ka o hindi, gano'n po mag-trend analysis. Magagamit mo po 'yan hindi lang sa dalawang bagay na 'to, hindi lang sa pagbabago ng interest rates or sa pag-analyze ng interest rates or exchange rates, sa ibang bagay din po maa-analyze mo rin po 'yan or magagamit mo po 'yang trend analysis. Okay. Next, introducing money and interest rates. We have ano bang role ng pera sa economy? Siyempre medium of exchange 'yan. 'Yan na yung ginagamit na standard medium of exchange. Kapag wala ka niyan mahirap bumili, okey? Dati puwede pa makipagpalit lang, tawag natin barter, okey? Mamaya pag-usapan natin sa evolution of money 'yun. Pero ang role ng money, um, makapag-transact ka, okey, immediately. Kung meron kang pera puwede kang bumili anytime ng, gusto mo. Basta yung pera na hawak mo walang sabit yun, okey? Dapat sa'yo talaga yung pera na yun and readily available siya para makabili ng bagay na gusto mo, okey? Yun lang naman ang role ng pera sa economy. Siya yung parang nagiging gasolina. Hindi tatakbo ang ekonomiya ng walang pera, okey? Next, characteristics and key function of money. Yung money yung pera puwede mo itabi yan, lagay mo sa vault, meron pa rin namang value yan kaso bumababa yung value niyan, okey? Then yung value na yun puwede mo ipagpalit kapalit ng isang item kapag ibibili mo na siya. Siyempre ginamit mo siya pamalit, means of exchange yun. Then meron siyang unit of account, magkano ba yung amount na ipinalit mo para makuha yung item. Meron siyang basis, makikita mo dun sa kanyang face amount. For example, yung 'pag sinabing face amount, ano ba yung nakikita mo 'pag bibili mo yung pera? For example, yung ₱20 mo, nakita mo 20, tinignan mo yung ₱20 na dala mo, o 20, yun po yung face amount. Anong nakikita ng mata mo or anong nakalagay dun mismo, okey? Next, standard of deferred payment. Ah, puwede mo i-delay. Kung meron kang babayaran, puwede mo i-delay kung sakali ang ipambabayad mo pera. Let's say ang sahod mo every katapusan pa, ang kailangan mo ipambayad pera, hindi naman papayag yung pinagkakautangan mo ng kalabaw yung ibayad mo, hindi mo naman siya puwede pilitin na gano'n. Ang gusto niya pera. So, puwede mong, i-delay yung payment kasi pera yung tinatanggap niya. Okey, puwedeng ma-delay yung payment, gano'n po. Kasi hindi mo po puwede pilitin yung other party na tumanggap na ibang bagay kasi meron po tayong tinatawag sa batas o i-relate na lang natin yung batas na, meron po tayong legal tender. Okey, hindi po puwedeng mapilit na kung ano na lang yung basta gusto ipambayad, yun na. So, kung pera ang dapat mong ibayad at wala ka pa nun, puwede mo pang i-delay yung payment, okey? Gano'n po. Next, evolution of money. Evolution of money, dati po kasi ang way ng pagta-transact natin kalakalan, barter, value for value po. Wala pa tayong totally bills, coins that time. Talagang pinakaano niyan barter po muna. So ang advantage niyan siyempre kung meron kang gamit tapos may pagpalit ka sa iba, siyempre una magkakaroon kayo ng transaksyon. Pangalawa, hindi ka na magbibilang or wala ka ng masyadong iisipin kung tama ba yung amount na ita-transfer niya sa'yo basta nakipagpalit ka na, yun na yun 'di ba sobrang convenient niya that time. Pero may disadvantage din yun.
Paano kung sobrang layo nung pagitan nung value nung natanggap mo compared dun sa binigay mo, 'di ba? Kasi nagpalit lang kayo. So yun po yung isa sa mga risk nun. Ano pa, hindi hindi po yan basta nade-divide yung, gamit. Hindi katulad ng pera na puwede mong pabarya kapag sobra or kapag kulang, okey? Puwede kang magpabarya muna. Ang mangyayari niyan, kapag barter ang ginawa mo, for example, ipapalit mo yung, sapatos doon sa medyas na meron yung kaibigan mo. For example, sobrang ganda ng medyas niya, gusto mo ipagpalit yung sapatos mo dun sa medyas na meron siya. Ngayon sobra-sobra yung value ng sapatos mo. Hindi mo naman puwede sabihing tanggapin niya na lang yung sintas para lang quits, hindi naman gano'n. Siyempre ibibigay mo ng buo yung sapatos mo para makuha yung medyas niya. So hindi po siya divisible. Isa po yun sa, disadvantage ng barter, okey? As the time goes by, nag-evolve na po yung way of transaction natin. Diyan na po pumasok yung bills, coins, 'yan, barya, tsaka perang papel. Nandiyan na rin po yung, digital money na kung tawagin. Pero bago po magkaroon ng digital money, actually kasabay lang pala ng digital money yung tinatawag nating tseke, okey? Kumbaga siyempre 'pag nag-abot ka ng tseke mababawasan yung pera mo, yung bank account mo. Eh, digital money pera mo sa bangko. Ano pa ang mga ano niyan, digital money for example GCash mo, yung mga pera mo electronically, yun po yung mga digital money mo, okey? Okey, next po. Next, the demand for money. Una po siyempre, kailangan hindi mo gagamitin yung pera mo lahat-lahat ng isang, ah, araw lang, magtatabi ka diyan. Magtatabi po. Yung pera na yun sapat po dapat for your, operational transaction, okey? Dapat hindi po ma-compromise yung gagastusin mong pera for personal doon sa pera na dapat para sa operation. Dapat magtatabi ka ng parang ganito yan, eh, galawin mo na yung kita, 'wag mo lang galawin yung puhunan, yun po. Lahat po ng, kailangan or necessaryng amount or pondo para dun sa operasyon, 'wag mong gagalawin. Kasi mako-compromise ang operasyon mo. Ang pakialaman mo yung kita, kaya mag-iwan ka ng sapat na pera or pondo para mag-operate yung negosyo mo. Precautionary demand, for example, yung pera kaya mo kailangan niyan or kaya ka nagtatabi niyan is dahil meron kang mga ine-expect na mga emergency cases. Kailangan mo ng emergency fund. Siyempre saan mo huhugutin yun, dapat meron kang nakatabing pera. Kaya po meron tayong tinatawag na precautionary demand, ine-expect mo na yung mga, ah, emergency cases or unexpected cases na kailangan mo ng pera, ng extra money. Nagtatabi ka na ng contingency fund or emergency fund. Precautionary po yun, precautionary demand of money po yung ginagawa mo po, okey? Next, speculative demand. When you say speculative demand is nagtatabi ka ng pera para, um, kung sakaling merong opportunity na pumasok sa'yo, makapag-invest ka kaagad or puwedeng nagtatabi ka ng pera kasi, kapag nag-invest ka, tini-take advantage mo yung changes sa presyo. Eh, para ganito yan, eh, meron ka na agad nakatabing pera kung sakaling merong investment or opportunity na maganda, ite-take advantage mo agad kasi meron ka ng naka-ready na pera, okey? Speculative, parang every opportunity na mangyayari sa future ina-anticipate mo na agad, kaya nagtatabi ka ng pera.
Okay? Ganun po. Next, financing consideration involving time value of money. Okay. Iba po kasi ang halaga ng pera ngayon at sa susunod na panahon. Kaya kung matututo po kayong mag-compute, kaso um, sa separate video ko na lang po ituturo yung pag-compute ng time value of money kasi may iba't iba pong way or iba't ibang pamantayan sa pag-compute ng present value and future value. Basta ang concern po natin dito, iba ang value ng pera ngayon sa magiging value ng pera sa susunod. Kasi madalas kapag may tumakbo na panahon, ayan, may time na tumakbo, siyempre dapat may interest yan. And yun po yung nagpapabago sa halaga ng value ng pera ngayon at ng value ng pera sa future. Okay? Next po, nominal rate versus effective rate. When you say nominal rate, ito po yung stated rate or agreed rate. Ano bang napagkasunduan niyo? Ano ba yung nilagay dun sa mismong um, document na magiging interest rate? Interest rate po ito itong dalawa. Yung interest rate po may dalawang klase, nominal tsaka effective. Nominal, ano pong nakalagay sa kontrata, ano pong napagkasunduan, ano pong kailangang bayaran na interest rate. Effective rate, ito talaga yung nagte-take effect na interest rate doon sa mismong utang. Kasi hindi naman lahat ng binabayaran mo sa utang, yun lang talaga yung binabayaran mong interest rate. Meron pong part ng interest na hindi agad napapansin ng hindi knowledgeable sa pag-compute ng interest rate. Okay? Meron pong part ng interest yun. And normally, kung realistic naman yung amount ng interest rate or realistic naman yung rate, they are equal. Pero pag unrealistic yung rate, they are not equal. Pag unrealistic. For example, effective rate 12%, yung nagte-take effect talaga dun sa mismong utang. Ngayon, ang nominal rate mo 20%, masyadong malayo. That's unrealistic. Okay? Yun po yung sinasabi ko. So, magkaiba sila. Ang ginagamit po pala natin, ayan, by the way, sa present value and future value, ito pong effective rate. Kasi ito talagang nagte-take effect. Ano ba talagang magiging value ng pera sa future? Ano ba talagang value ng pera ngayon? Ano ba nagte-take effect? Kasi pwedeng iba yung napagkasunduan doon sa talagang nangyayari. Okay? Ganun po. Next, interest rates and risk. Interest rates will differ because of associated risk. For example, mas mataas yung interest rate na sisingilin niya sa'yo compared doon sa sisingilin niya sa isa niyang kaibigan na sobrang yaman at merong binigay na collateral. Mas mataas yung interest rate na sisingilin niya. Kaya sasabihin niya sa'yo, 15% yung interest rate ko sa'yo. Doon sa kaibigan ko, 5% lang. Kasi, ginagawa yun, yung ganong pagpapataw ng interest rate, kasi yung risk din na hindi ka makapagbayad, nandun din sa nagpapautang. 'Di ba mataas yung risk nun. Kaya dapat tapatan mo yun ng reward. Mas malaking interest rate yung kailangan mong bayaran para sa kanya. Okay? Kasi yung risk niya na tinatanggap na kung sakaling hindi ka makabayad, siya yung magsa-suffer. Dun sa kaibigan niya mayaman, may collateral na binigay, puwedeng 5% lang yung interest rate kasi hindi naman gano'n nanganganib yung pera niya. Wala namang masyadong risk sa part niya kasi nga merong collateral, okey? May kapalit kung sakaling hindi makabayad yung kaibigan niya, okey? Next, sa pag-compute po ng interest meron po tayong tinatawag na risk premium, inflationary premium, and pure interest.
Isa-isahin po natin. Risk premium, ito po yung kino-consider po 'to sa pag-compute ng interest dahil nga merong risk factor na involved. 'Di ba nga po gaya ng example ko kanina, the more na mas delikado yung pera ba ng nagpapautang, the more na tataasan niya yung interest rate. Siyempre magcha-charge siya ng risk premium doon sa interest rate. May patong yun para matumbasan yung risk na sasaluhin ng nagpapautang kung sakaling hindi makabayad yung pinautang niya. Next, inflationary premium. Inflationary premium po, kino-consider po ito sa pagpatong ng interes. Kasi nga ang hirap naman niyan, yung pera mo pinautang, tapos may interest nga kaso hindi naman sapat ma-cover yung inflation rate. Eh di sana ginamit mo na lang yung pera mo compare sa pinautang mo yung pera mo, 'di ba? So, kailangan kaya pa ring ma-cover itong inflationary effect doon sa pera mo. Kaya pinapatong po itong inflationary premium sa pag-compute ng interest. Okay? Next, pure interest. Dahil readily available yung pondo kapag nanghiram ka, then matik yan. Um, tatakbo yung panahon eh. Gagamitin yung pera and 'pag may tumakbong panahon malamang dapat meron niyang interest, yun po pure interest po yun. Readily available yung pondo and binabayaran yung interest kasi nga may tatakbong panahon, okey? Ayun po yung pinagkaiba ng tatlo, risk premium dinadagdag po yan sa pag-compute ng interest kasi nga the more na mas risky na maibalik yung perang pinahiram ng nagpautang, siyempre dapat mas malaki yung interest na puwede niyo i-charge. High risk, high reward sa part ng nagpautang. Inflationary premium kaya po yan dinadagdag sa computation ng interest kasi ang mahirap niyan nagpautang ka mas mababa yung interest compare sa inflation, eh, di parang 'di ba sana ginamit mo na lang compare sa pinautang mo. Pure interest dahil readily available naman na yung pondo, and may tatakbong panahon kapag ginamit mo pinautang mo yung pera, kailangan siyempre dapat meron kang interest na ma-receive. Kasi tumakbo yung panahon, eh, okey? Ayun po. So, the impact of changing in interest rate, kailan ba dapat, binababa or sige dito muna tayo sa tinataas. Kailan ba dapat itinataas yung interest rates? Madalas tinataas po yan during, inflation. Okey, tinataas po yan para mapabagal yung inflation. Ganito po, ano po ba nagtutulak sa inflation? Kapag masyado pong mataas ang demand or consumption dito sa Pilipinas, bumibilis po ang inflation. Kasi mas naapektuhan yung resources natin, mas mabilis kumonti or mas nagiging limitado kasi bumibilis ang consumption. Ngayon, ang gagawin ng interest rate kapag itinaas yan, ang magiging effect is bababa ang consumption. Okay? Paano po mangyayari niyan? I'll give you an example. For example, mababa ang interest rate. Siyempre manghihiram yung mga negosyo tsaka yung mga private sector. Ang gagawin nila, iko-consume yung nahihiram nila kasi mababa lang naman yung interest rate, eh, puwede silang manghiram ng manghiram tapos i-consume ng i-consume. Hindi ang mangyayari lalong magiging limitado yung resources, then mauudyok or mapu-push na magkaroon ng mabilis na inflation kasi mabilis na lilimitahan yung resources. Kasi consume ng consume yung mga nanghihiram. Kumbaga, gastos sila ng gastos kasi alam nila merong magpapahiram sa kanila at mababa lang yung interest. Okay? Unlike kapag mataas yung interest, matututong magtipid yung mga tao. Kapag nagtitipid sila, babagal yung consumption nila, okey? 'Pag bumagal yung consumption nila, babagal yung inflation rate, ayun po.
Okay? Kaya mas mabuti nang itaas mo yung interest rates para kung manghiram sila, para kung manghiram sila hindi naman nila agad gagastusin yun kasi alam nila mataas yung interest rate. Ang kaso nga lang nakahiram na sila. So, we assume gagastusin na nila yun. Paano kapag di pa sila nakakahiram, manghihiram pa lang? Magdadalawang isip yan manghiram kasi nga kung tataasan mo yung interest rate, iisipin niyan, sayang naman kung ibabayad ko lang ng interest 'to. So, hindi na lang ako manghihiram, okey? Wala na lang akong gagastusin. Oh, kapag gano'n yung nangyari, eh, di hindi magiging limitado agad yung resources, yung inflation babagal, okey? Hindi hindi masyadong tataas yung inflation, okey po? Next, yun parang kabaliktaran lang ng when interest rates are lowered. Kung sakaling for expansion na, gusto ng, kung papabilisin natin yung growth ng mismong, economy, siyempre kailangan mag-raise ng maraming pondo, kailangan gumastos, kailangan ng maraming pondo para sa investment. Ngayon bababaan yung interest rates para mas mabilis makahiram, para mas maraming pondo na mapaikot. Ngayon po, 'pag mababa yung interest rates, dahil bibilis yung paggastos ng pera at maraming mako-consume na resources, mas bibilis rin yung, ah, inflation rate. Parang yung interest rate po ang pumipigil sa inflation, okey? Parang yung interest rates po kasi pinipigilan niya yung pag-consume ng pera. Kasi 'pag hindi mo na-consume yung pera, wala kang mako-consume na resources. And yung resources, kapag na-consume mo kasi yun at maraming maraming resources yung na-consume, mas mabilis maging limited, okey? Hindi naman po kasi lahat ng resources natin unlimited. Marami pong resources ang limited lang po, okey? So, yun lang naman yung cover ng ating topic today. I hope meron po kayong nakuhang, lesson dito. Yung next time po na magiging topic po natin is all about computation po ng, present value and future value. Ang concern po natin yung time value of money dahil very critical po iyon, sa decision making. Dapat alam mo kung magkano na yung value ng pera mo now at magkano yung magiging value ng pera mo sa susunod, okay? Before you decide na pasukin yung isang investment, especially, kung iko-connect mo siya dito sa ating financial market, bago ka mag-invest sa financial market, alam mo na magkano yung kailangan mo i-invest ngayon, magkano yung kalalabasan niya sa future, ayun po. So, thank you very much po sa panonood ng ating discussion today. Thank you po.